Pero diba, like, wow, okay, revenge. I would have loved to, yeah. Revenge. Well, hello. Hi guys, Welcome to Ang OA. Ang O. I'm A. Ang OA. Anyway, we're supposed to talk about the exes. Sabi ko sa kanya, why is there a need na pag-usapan pa yung mga ex? Exactly the point. Kasi nga, ang lumalabas minsan kung ex-ex na, wala na, wag na pag-usapan. Pero, dumarating yung point na, yun na, pass is pass. Pero, nagiging issue pag napag-uusapan. May mga ganong cases. So, is there a need for us to talk about it? Tingin. Sabi ko, ang interesting kasi ng stories mo about your exes. Like, kumbaga para sa telenovela, di ba? Napaka-interesting kasi. So, Yeah, dapat but pag-usapan we're doing this not because of us or not because of me. Kung So, paano sila makaka-relate. But anyway, siguro kasi nga, if everybody ever, has an ex. Even me, na kahit yung mga hindi pa nagkaka-boyfriend. obviously, I am referring to people who have already been, like, kumbaga nasa edad na sila, nagkaroon sila ng boyfriend. Like, you know, By the way, I would like to thank Pao. for my Makeup, case. Make-upan siya ngayon. We had this, kanina, makeup tutorial. Segment na lang or segue, sabihin na natin for the next, episode perhaps. Or we'll just show it. Okay, anyway, talking about mga nakalipas or exes, ano bang gusto mong malaman? Or, anyway, may mga ganong factor, no? Tama-tama, I asked that question. Ano ba yung mga gusto nating malaman sa current natin about their exes? Is it a form of or a way to know that person better? Kasi, come to think of it, ang makikita mong side lang, yung side lang nung tinatanong mo. How about yung ex niya mismo? Hindi mo naman malalaman yung istorya . So, is that enough basis para masabi mo, kilala mo yung tao or makikilala mo yung current mo, yung tinatanong mo. Diba? Siguro it's one way to gauge kung anong klaseng tao sila. Diba? If there's history of cheating, was there ever a time na nag-cheat? Important yun na malaman mo kung nag-cheat siya in a previous relationship para handa ka dun sa possibility na mag-cheat siya kapag ikaw na yung current, diba? Okay. Well, usapang cheating, that's our episode 2 na hopefully napanood nyo na by now, no? So ngayon, ex naman to, so malalaman nyo kung ano. So siguro ngayon nga, legit naman yung tanong, no? Na kung malalaman mo kung how was the relationship between those two people na you're being involved with currently. So, well, kung ganun ba magsasabi kayo ng totoo about your ex without knowing the other story, diba? So, is there really a need na pag-usapan pa ang mga ex? Bakit sa tingin mo dapat hindi na pag-usapan? Hindi naman sinasabi sa hindi. Pero ang sinasabi ko lang dito, if ever pag-uusapan, sana open-minded both parties na gano'n, na hindi sana umabot sa point na yun ang gagamiting basis para husgahan yung isa't isa. Hindi naman to judge. Pero ako, for example, thankful ako sa lahat ng mga ex mo. Diba? So, anyway, well, ako naman, very open na ako sa'yo. So, I think it's more of how we're trying to impart yung message na to sa viewers natin, kung meron, about, talking about yung mga ex nga. Kasi for one,
it's an essential part of yung pagkatao ng bawat isa, yung naging nakaraan natin. So that way, it's one way for you to really explain or present yourself doon sa present mo, who you were, na kasama yung ibang tao, or kung ano ba naman yung mga key takeaways na mapupulutan mo para ma-apply sa bago. Yung mga ganon, di ba? Like, for example, when I had my first heartbreak, hindi na kasing sakit the second time around. Siguro it has nothing to do with how you felt for that person, pero mas tumapang ka na. So, ando doon yung possibility na baka nga hindi matake, or kung makwento ko man yon, baka will it be taken against me na parang mas mahal mo sila kasi doon sobrang affected ka, sa akin hindi na. Yung ganong factor. Pero pareho na silang ex, so dapat like hindi mo na issue kung nagkataon. I mean, kung yun na. Oh. Pero naiintindihan ko kasi yung sinasabi mo na mas, kumbaga, syempre, the first heartbreak is always going to be the most intense, di ba? I guess. Pero hindi ako naniniwala dun sa sinasabi na first love never dies. Because it does die. Well, the mere fact that it died, probably hindi love. Pero probably it's not really first love. For the pero yun sake of, alam mo yun, for the sake of argument. Hindi argument, pero 'di ba? Yun naman sinasabi nila pag first love mo. In a way, you did love that person. Yeah, pero it might not be the truest form of love. Sa akin siguro, it doesn't die. Pero hindi ibig sabihin. So sino ba true love mo? Siyempre, on TV, siyempre sabihin ko ikaw. Diba? Pero, I mean, or kahit na sabihin mo, oo, ganun. Pero, siyempre parang, well, yun na, I mean, tama pala yung sabi mo, there are different kinds of exes kasi. Ando doon yung totga mo, the one that got away, na ex. Ando doon yun yung OTL, one true love mo. Wow. Kung ganun nga yung nangyari. Or, one great love, hindi one true love. Ba? One great love, kumbaga. Hindi ko alam yung mga ganyan mga ano. Anyway, ando doon din yung kinaiinisan mong ex mo, yung tipo, buti na lang, break kami, di ba? Darating din naman yan, marirealize mo na yan kung talagang mamimit mo na yung the one for you eh. Parang, halimbawa, now that we're married, okay na kami, doon ko na marirealize na kahit na nasaktan pala ako dun sa mga naging ex ko dati, parang, at least masasabi ko ngayon, buti na lang nangyari. I mean, it became yung other than a learning experience, ano dun din yung parang tadhana na. Pag hindi nangyari yon, probably, hindi tayo. Pero alam ko, you have a different take dun sa pagiging ganun, na kung talagang tadhana. Pero yun na nga saan mapupunta ngayon yung ex na yon, if ever? Di ba? Pero, ewan ko. Pero, ako kasi, okay. So, sabi ko, di ba, thankful ako sa mga naging ex mo. Because, you are the person that you are for me today dahil sa mga na-experience mo sa kanila. So, kung noon, patient ka na, because sabi mo nga, you've always been a patient man. So, kung sa kanila, kumbaga, mahaba na yung pasensya mo. So, sa akin, mas more pa yung haba ng pasensya mo. Ibig sabihin, dumagdag. Kumbaga, ang dami mong natutunan from them. Alam mo na kung paano i-handle yung mga situation. So, kapag ka na-experience mo yun with me, di ba, mas parang nagiging understanding ka, mas tolerant ka, kumbaga. So, di ba, kaya thankful ako sa kanila na dumaan sila sa buhay mo. Kasi for me, oo, hindi ikaw yung first na boyfriend ko. Pero you are undoubtedly
my first ever serious relationship. Well, I wish I could say the same, ano. Oh, that's so sweet. Pero, Pero, gaya ng sabi ko, kinailangan ng daanan yung mga ibang babae na yon who came before me para maging ready ka for me. so, what you're trying to say now is, sa mga usapang ex, hindi dapat issue na mapag-usapan, Hindi dapat. mapag-usapan. It should be something na openly pwede yung pag-usapan dahil it's a learning Yes. process. At the same time, it became, kumbaga, you, for example, became the person that you are now because part nung pagiging ikaw, pinagdaanan mo yung mga yon. And also, Yun yung sinasabi mo. and also, dahil dun sa mga kwento mo about your exes, kumbaga, ako din natuto. 'Di ba? Natuto ako. Nalaman ko kung ano yung ayaw mo, ano yung red flag para sa'yo. Alam ko kung ano yung, kumbaga, alam ko yung pain na na-cause, ganun. Alam mo yun. So, dahil mahal kita, mag-effort ako na, hindi ko yung gagawin sa'yo. 'Di ba? Doon pa lang, dapat grateful ka din sa kanila. Kasi kung hindi mo yun nakwento sa akin, 'di ba? Baka, di ba, minsan sa mga relationships, kaya naman nagpo-fail yung relationships. Kasi walang growth, hindi natututo yung mga tao. Kasi nga, hindi nila pinag-uusapan yung nakaraan nila. 'Di ba? So, ang tendency, kung ano yung naging mistake nila from that past relationship, is the same mistake na gagawin nila dun sa magiging next na relationship nila. So, ang ending, parehong matatapos. Di ba? Okay. Well, okay, yes, I agree. But at the same time, I really, hindi naman sa I don't know, pero parang it's something na parang pangyayari nila. Kasi I really don't know how to elaborate further pagdating sa ganito. Kasi yun na nga, it's as simple as it's been a part of that journey na pinagdaanan mo, yung ex. Exactly. Ganun lang kasimple. Na tipong it shouldn't be an issue. Yun, so hindi ko alam how we could actually talk about this ex further. I mean, kung ano pa yung ano. Kasi nga, nabanggit natin doon sa second episode about why may mga cheating pa na ganyan. So, that's a different kind of ex kasi part rin ba yung, ito mahirap yung ex mo ba na yon happened na talagang before you or during your time? Yun yung mga factor na mga pag-uusapan Kasi paano pag tinapos mo na rin yun? Tinapos mo na rin yung relationship mo na with someone. So, ex mo na yon. Pero what if that relationship happened during your time? During our time? So, I don't think you will feel the same way. Kasi that also made the person that I am today, kasi may mga pinagdaanan ako. Pero it's something that you don't know about. Kasi hindi ko naman sasabihin. Kung ano yun, pag tinutime mo, gano'n? Like, hindi, ex ko na rin nag-overlap? yun. Oo, nag-overlap. Kumbaga, naging girlfriend ko habang naging tayo, pero natapos na. So, ex ko pa rin yun. O kaya ka din ex na. Kapag yeah, ex na ako. Pero hindi, ex ka na din nung person na tinutime mo. Di ba? So, dalawang kung ex mo sa malalaman instant. niya. So, Paano hindi malalaman yun, di ba? Kaya nga, So, pag-usapan natin yung mga different types ng ex. Kaya nga, parang ang gulo. Pasensya na po kayo kung medyo magulo to, Kasi syempre, magulong usapan talaga pag pinag-uusapan ng ex. Hindi nyo maiiwasan na iinit yung ulo ng isa. Pero normal yun. Dapat pa rin pinag-uusapan pa din yun. Kasi with that init ng ulo, mas intense, di ba? Hindi lang yun. Kung tutuusin mo, dapat maingat din sa sinasabi. Baka mahuli ka na, hindi naman sa mahuhuli hindi dahil sa may ginawa ka. Pero minsan, may masasabi ka na, bakit? Bakit? Siguro may ex ka or alam mo, mga bagay. Hindi, pero going into the relationship that we had prior to
prior to us being an us. Prior to us being an us. Yes, never been an Diba? Pinag-usapan na natin. Kumbaga, nakwento mo na sa akin, di ba? Alam ko na. Diba? So, hindi naman na ako na-surprise dun sa mga napagdaanan mo. The same goes for me, di ba? Ikaw, ang difference lang between the two of us, that's why siguro it also works. Ikaw kasi nasubaybayan mo. Nasubaybayan mong i-deny ako, nasubaybayan mo. Kumbaga, stuff like that. Kinento ko naman sa'yo lahat yun, di ba? O kaya nga, nakwento ko rin, alam mo rin naman yung nangyari sa akin, di ba, with previous relationships. Kasi nandun ka, nakita mo yon, di ba? Kinalakihan, kumbaga, habang lumalaki ako, nandiyan ka naman na. So, na-witness mo din, whatever, di ba? Kaya nga tayo naging Uy, close. bago niyo isipin kung baka naman naging banta sila kayo. Hindi, that's another story, so... Although, we have a 10-year gap, so... 11. Less than 11. 11. In between 10 to 11. So, anyway, Hindi lang halata kasi mas bumabata yung itsura mo dahil sa akin. well, ganun talaga. Anyway, speaking of tsura, pasensya na kayo. Maginaw ngayon dito sa Baguio. And at the same time, we're here sa Tudor in the Pines. Thank you very much, Tudor in the Pines, for having us. Hindi staycation muna kami dito ng buong family. The kids are here also. So, we're here ng 3 days, 2 nights. Relax lang. At the same time, Tudor in the Pines has always been very supportive ever since. So, thank you very much. We recommend this place para dun sa mga gusto mag-staycation dito sa Baguio. May it be local or mga tourist. Pwede dito. Okay? Check out their page. Okay? Ililink It's an Airbnb place. So, you can book your stay here. Yan. Anyway, speaking of Tudor, yun na nga eh. It's a Tudor thing itong pinag-uusapan natin, saan ka papasok? Sa pito. Sa puso sa ko. katotohanan or sa something na mas safer. I don't know. Mahirap explain kasi yun na nga eh. Minsan when you were talking about yung mga ganito, minsan hindi mo maiwasan na magkakaroon ng ng hindi pagkakaunawaan. Lalo na sa part ng present. Admittedly, hindi naman ako sobrang chill kapag nag-uusap kami tungkol sa mga ex niya. Bigla siyang naapektuhan. Parang nako-compare niya na lang. Na-hurt kasi ako para sa'yo. Hindi sa nako-compare ko kasi alam ko naman ako na yung nagwagi. Hello. Pero, I mean, di ba? I am much younger than they were. They are. Kasi kung Direct. tutusin mo, hindi naman yun. Exactly. Pero you're much younger looking even. Kahit ngayon, kasi syempre mukha na silang mga, di ba? Not to... Hindi naman sa I'm not pero, pero... kumbaga, yeah. Di ba? Ako na nga yung winner. So, pero may mga instances kasi na hindi mo mapipigilan, mainis, mairita. Kasi like, I guess, na-hurt ako para sa'yo and at the same time. Huwag ka nga minsan kinoconnect mo nga. Kung mamaya kasalanan ko na eh. Bakit ganito? Nako-compare mo pa at the same feeling mo minsan. Let me finish. Mas mahal mo siguro sila kaysa. Alam ko naman na hindi yun possible na mas mahal mo sila. Di ba? Mas minahal. I mean, kino-compare mo. Hindi ko sa ating ever current na pwede pang lumalim. Hindi ko ever kinompare or question yung depth ng love mo between your exes and myself. Because hindi mo yun pwede i-compare. Alam ko naman different levels. Yung una mong ex, minahal mo the different way na yung minahal mo yung pinaka last na ex mo bago ako. Di ba? At yung sinasabi mong overlap, in-overlap mo talaga without me knowing, di ba? Ako at saka yung, may overlap. Lumalakas yung boses ko, nag-realize kasi. Oo nga. See? Pero hindi niya aaminin. Sasabihin niya, hindi. Kasi nga, sasabihin mo, we were on a break. Pini-friends mo ako, niro-ross mo ako. Hindi. See? Break pala tayo, so wala, di ba? We were kind of on a break. Pero the thing was, you should have told me. Diba? I had to find out.
different topic for a different day. But, going back to, Pag mayroon talagang nanonood sa atin from simula episode 1 hanggang ngayon, iisipin talaga nila, sino kaya yun? Talagang manloloko ko. Parang ganun dating. Kasi parang, sino yung ex na? At saka sino yung nag-go? Bakit? At the same time, Dapat- siguro, okay, speaking of teka ex. lang, wait Kasi lang. meron sinasabi nyo na meron tayong napag-usapan from the previous episodes nga, no, na ako yung naging number 2. Oh, So, that kind of ex, yun yung tinutukoy din ni A about how nakakaawa ko in the sense na ganun yung ginawa sa akin, which kung tutuusin mo, mali rin sa part ko para, alam mo yun, patulan ulit para lang makaganti. I mean, to give you a parang backgrounder lang nung short, a brief Oo. background. Di naman yung kwento yung buo. Oo. Pero, Yung parang, ang nangyari is, I had a girlfriend, nagkahiwalay kami because, hindi kayo nagkahiwalay. Together kayo. Umalis ka, pumunta kang somewhere. Huwag mo na ikwento kung ano ka para hindi nila ma-pinpoint. Yung mga nakakakilala sa atin, Yeah. ma-pinpoint nila Oo. kung sino. Pero basically, pagbalik ko, ikakasal na siya. it's that serious Eh, na hindi parang, sa kanya. hindi ako. So, Na parang, pero siya yung jowa. ako yung current. So parang, alam mo yung ganun na nangyari. So, ang ending, si girl, pinakasalan niya yung Oo. other person. Hindi. Pero dahil nga, under that circumstances na hindi naman namin parehong ginusto, mahal pa rin niya ako. And ikaw din naman. To the point na parang, Mahal mo din siya. No? yeah, pero ang sabi ko nga I'm sorry, you're already married. Pero dahil nga, mapusok kami. Hindi. Yun yung better. Pero, Pero, sa'yo, mas nanaig yung nanaig revenge. sa akin yung, sige, Revenge. okay lang. Hanggang sa, mas na-realize ko na, minahal ko tong taong to, hindi lang naman siya. It included then the whole family. So, somehow, with due respect, syempre, I rather stop it na rin or tigil Pero na ang natin. weird, kasi hindi kayo ganun katagal, pero sobrang na-invest kayo sa... Pero winner, yung sabi ng mother-in-law ko, nung nalaman niya na nagkahiwalay sila. Sabi ng Dahil, mother-in-law under the ko, circumstance na ganun. sabi ng mother-in-law ko, good riddance. Di ba? What a way to comfort me. I Anyway, mean, kung ako din yung nanay mo kasi, good riddance, diba? Niloko mo yung anak ko, pwede ba? so anyway, yun na nga, so may mga ganon may mga ganon na, I mean, kung ganon nga yung nangyari na maging ex mo, it's something na kabibisitan mo. Pero yung kaya sinasabi ni... Blessing yun for me. Kumbaga, it's something na may natutunan. And it made me stronger. At the same time, it's all part of the process to get where I am now, which basically includes being with her now. So, yun yung ibang klase. Pero what if may naging ex ka, which basically nangyayari among our friends na napag-usapan, mayroon silang mga totga. So, minsan na nagiging issue sa amin, na parang nagiging issue pa yung mga usapang ex is, sino totga mo? O kaya yung, sino yung what if mo? O sino yung what if mo? Ako Diba? kasi Meron wala. kang totga, sino yung may what if mo? Sino Ang swerte mo kasi ako wala akong ganun. soulmate mo? Kasi hindi naman lahat ng, I don't know kung sa akin kasi hindi ako masyadong nagpapaniwala doon sa mga ganyang bagay na soulmate mo talaga yung makakatuluyan mo. Hindi eh. Kasi kung napansin nyo yung sa first episode namin, di ba? Napag-usapan namin how we really get into each other's nerves. At talagang part yun naman eh. So ako sa tingin ko, I rather be with her than anyone else. Na kahit ganun kami kasi it's who we are.
siguro kaya nga ang OA namin kasi talagang opposites attract. Na yun yung talagang nagpapatibay ng relationship namin. So, regardless of ano man, na pag I ended up with her. So, sa mga naging ex, parang hindi ko masabing sorry, it didn't work. No. Thank you ka. Thank you. Next. I really can't say na thank you din dahil Hindi, dapat mag-thank you tutuusin ka. mo parang Hindi, dapat mag-thank you ka. no, ako magte-thank you ako siguro sa Lord or kumbaga hinanda ako sa mga lahat ng pinagdaanan ko which basically part sila noon. Oo. So thank you in the sense na siguro Thank you, nagloko ka. nagkaroon kami ng connection na naging kami pero hindi sa kanila na mismo para lang talagang dahil sila yung may kagawan nito na parang set up para lang I mean, maging- baka hindi kasi naman, ito hindi yung ganun. problem kung nag-cheat sila sa'yo tapos hindi lang nangyari like once. So, ibig sabihin, baka you're the... Hindi, ang sa akin naman, sige, sabihin mo naging marupok sila tapos nagloko sila. Pagiging marupok I don't think ba ako yung may kasalanan kasi bumabalik naman. Wow, di ba? Haba ng hair ng lolo nyo. Pero hindi yun hindi sa pang-ano, pero dahil sa ganun na nga nangyari, syempre, I know myself, minsan pag Pero anong wala. favorite ex story mo of yours? Which one's your favorite? Madami. Which one's your favorite? Narrow it down to just one. Ako kasi meron akong favorite na... Sige, ikaw muna. Anong favorite ex mo? Kasi sa akin parang, Yung favorite ko yung naging kabit ka, syempre. Di ba? favorite mo na, hindi, akala ko ex mo pinag-usapan. Wala akong... hello! Iilan lang naman yung nag-ex ko, yung isa pa, dininay ko. So, Puro why sa hindi ex. exactly. Oo, Why actually. them? Pero sa... So, truly, I mean, oo. Cringe. Pag naiisip ko na may mga ex ako before you, parang, yak, hindi. So, ako na ngayon ang nagdi-deny. Hindi naging kami noon. Friends ang kami. Hindi, pero yun na nga. Ano yung favorite mo? Favorite ko na ex mo? Hindi ex na, Ayun. yung favorite ex-story. ex story mo? Yung naging kabit ka. Ang saya kasi, parang nag-revenge ka. Alam mo naman ako, kasi, di ba, revenge, oh my God, that's so amazing. I would have done the same. You know? Yeah. Like, you're not so perfect after all. Di ba? Parang, wow, okay. Hindi naman sana turn on ako or anything. Huwag ganun. Siyempre, pag ginawa mo sa akin yun, wag ganun. Pero di ba, like, wow, okay, revenge. I would have loved to, yeah. Revenge. Well, Ikaw, ano favorite ex story mo of yours? Kasi wala kang pwedeng sabihin ng favorite ex story mo with mine. Because, hindi naman, number one, hindi sila ganun kadami. Number two, hindi naman sila ganun ka-significant in my life. Kasi hindi naman sila years katulad yung sa'yo na, kumbaga, ang tandaan nyo na kasi. So, kumbaga, ang tatagal ang swerte mo kasi, natsambahan mo na to come into my life na, kumbaga, naagapan mo pa na, ano mo yun, ikaw na lang kesa kanino pa ako mapunta. So, well, ako favorite, parang, your favorite ex story na, kumbaga parang, ako, ang dami actually ang dami. madami kang favorite ex story? Oo, kung tutuusin mo, parang for example, yung unang heartbreak, ang common joke para lang patawanin na ako because I was so devastated back then, parang ang kwento is, pare, okay lang, tanggapin mo na lang. Pinagpalit ka sa taga-Ayala Alabang. Siyempre, ako At least naman, level sa up. Alabang gilid lang, ganun. So, I mean, Pero good for her, level literally, up pero, siya. Level up yun, di ba? From you, tapos pinagpalit ka sa ayan. oo, pero pag itsura ang pagbabasihan, parang ako yung taga-Ayala. And then, joke. Malamang kasi hindi naman yung pinakasalan yun eh. Yeah. Well, anyway, other than yun, madami. Point is, it's part of our, or of our being, yung pagkatao natin
part yon. So kung mapag-uusapan nyo man yan, yung pagdating sa mga ex na ganyan, Okay lang. be open-minded Yeah. na tignan nyo mabuti. Huwag lang sana umabot sa point na Maghiwalay. nagkagawa kayo ng mga kwento about Oo, ganon. the past, about your ex. Huwag din yung sisiraan nyo yung mga ex nyo. Sabihin nyo lang yung totoong kwento, pero huwag naman yung talagang sisiraan para, alam mo yun, magmukha. Yung minsan pa-play victim tayo pagdating sa mga ganun. Hindi naman. Ako actually, ni-embrace ko na ginagawa akong gano'n kasi nagiging katatawanan na lang, di ba? Now, pero I'm sure at the time it was Yes, it was devastating. But I remember nung yung nag-revenge ka. Kasi magkakilala na kami noon nung time na yun. Pero bata pa kasi ako. Pero na-remember ko, parang ba't kasi affected ka, loser? Well, Pero, speaking of yun nga, yung bata pa siya, no? There's another story here na hopefully we can talk about it some episode kasi it's about time we end this one for now. Part 2 ka agad-agad after nito. I-record namin yung story niya. Kasi maganda din yun eh. Pero hindi ko siya maalala. Ikaw lang nakakaalala. Wow. Parang magdi-deny ka pa. Hindi ko dinida, hindi ko talaga matandaan. Yeah, actually I Abangan. wrote during our 13th year, I wrote an I article can link about that actually. 13 OA chapters. Pero wait Bawat lang, sabi mo chapter, next, OA yung ano na, title na sabi mo iba-iba. tama na. Okay. Oh, Anyway, anyway. So, to recap lang, pag may ex, syempre, obviously, may mga ex, ganyan. Embrace it, diba? Sabi nga ni Ariana Grande, thank you, next. alam mo, sabi nga nila pag ex, ang kasunod ng ex, Why? why? Magtatanong ka, common yan, bakit ganito, Why? bakit ka naghiwalay, bakit yan? Just At why? darating yung time na, why? Until, why? Buti then? na lang. Diba? Tapos ang kasunod nun, Z, itulog mo na lang yan, Z. Okay, so hanggang doon na lang po muna. Hopefully, nagkakaroon na kayo ng interest to watch our YouTube channel, our vlog, our podcast, whatever. So, minsan ikakat din namin to as reels and sana hopefully supportahan nyo kami. So, kindly subscribe sa aming Spotify and YouTube. Spotify and YouTube. Yan. Kaya ako gumagano to pag na-edit na to ni andiyan na yung mga yan. Okay? Bye!